Kamakailan lamang ay marami ang natuwa at nagulat sa pangako ni San Miguel Corporation Chairman at CEO Ramon S. Ang na siya na ang tutulong para resolbahin ang pagbabaha sa Metro Manila. Ang hindi alam ng marami, 5 taon ng tahimik na ginagawa ito ni RSA at ng San Miguel sa pamamagitan ng programa nitong Better Rivers PH. Malawak ang paglilinis at pagpapalalim ng mga major river systems sa loob at labas ng Metro Manila ang hatid ng Better Rivers PH. Kabilang sa mga ilog na nalinis na nila ang Tulyahan River, Pasig River, San Juan River, mga ilog sa Bulacan, Pampanga River at mga ilog sa Parañaque at Laguna. Sa loob ng 5 taon, mahigit 8.5 milyong tonelada na ng silt at solid waste ang naalis ng San Miguel sa ilalim ng Better Rivers PH. Kung tutuusin, sila na siguro ang may pinakamalawak na karanasan at kasanayan sa paglilinis ng mga ilog. Best of all, ang programa ay kusang loob na ginagawa ng SMC. Samahan niyo ako at tingnan natin ang naging epekto ng programang ito sa mga ordinaryong Pilipino. Makitid at mababaw na ilog dahil sa baradong putik at basura, mabahong kapaligiran, mabilis na pagtaas ng tubig na dahilan ng pagbaha tuwing tag-ulan, ito ang matagal ng realidad sa mga lugar malapit sa San Isidro River sa Laguna. Anim na dekada nang nakatira dito sa Barangay Cuyab si Mang Rafael, malapit mismo sa San Isidro River. Nasaksihan niya kung paano unti-unting nagbago ang ilog sa paglipas ng panahon. Itong ilog po namin, ma'am, ano yan eh, malalim, malinaw po ang tubig. At itong araw po, ma'am, itong aming ilog, nakukuha na po ng buhangin yan, ginagamit po sa pagpapatayo ng bahay. Okay. So, tumatakbo po yung panahon, ma'am. Dumadating yung time na talagang bumabaha, lumalaki ang tubig dahil nga po galing Cavite, mababa po kami. Doon po nababago ang sitwasyon po ng ilog. Ayon kay Mang Rafael, ang kanilang lugar dito sa Barangay Cuyab ang tagasalo ng tubig na nanggagaling sa Cavite. Wala silang kamalay-malay na kapag malakas ang ulan doon, agad-agad na rumaragasa ang tubig papunta sa kanilang ilog. Eh, yung pong tulay na yan, ma'am, minsan iaabot na po ng tubig yan eh. Naalala pa ni Mang Rafael ang matindi nilang karanasan tuwing may malakas na bagyo. Nandoon po kami sa itaas ng bahay, time na rumaragasa po yung bagyo. Lumagpas na po sa pader. Siguro mga 8 feet yun o 7 feet, ma'am. Mula ho sa level ng... Doon sa inapakan natin. Wala nga po kaming pumasok na rescue ng time na yun, ma'am. Gaano kabilis po? Ay, mabilis, ma'am. Grabe, mabilis po. Hindi nyo kayang salubungin yung tubig na maragasa, ma'am. Minuto lang ho ba yan? Opo. Mga ilang minutes lang nung talagang tumaas ka agad? Oo, siguro wala pang 1 oras, ma'am. Kwento pa ni Mang Rafael kung ano ang bilis ng pagtaas ng tubig, siya namang bagal ng paghupa ng baha. Marami ang nasalanta ng mga panahong iyon. Pero sa awa ng Diyos, ay wala namang nasawi sa kanilang lugar. Po yung bata kasi Pero kamakailan lang, masamang balita ang tumambad sa kanila nang may batang naanod sa kanilang ilog dahil sa bilis ng pagragasa ng tubig doon. Eh, dito naman po eh, madilim. Hindi pa naman umuulan. Pero sa may bandang Cavite, ma'am, talaga namang umuulan na nga eh. Ano nangyari po doon sa bata? Hindi po nalaman ng mga bata naliligo na may paparating na palang malaking tubig na manggagaling ng Cavite. Eh, siguro nga po, inanod po yung bata, hindi na po nakaligtas, hindi na po nakita kung 2 araw natang bago makita yung bata. Sanhi din daw ng pagdumi ng kanilang ilog ang basura na galing sa ilang kabahayan ng mga residente. Malamang yan po eh sa paghugas po ng plato. Ang labas niyan, diretso na sa ilog dito. Kanin, mga tinik-tinik, buto-buto. Tapos ano pa ho kalamitang basura ang nakikita niyo dito? Minsan may mga patay na hayop na po. Naku, dati sinasabi niyo na nakakapangisda ho kayo. Opo, ma'am, nakapangista, napapaliguan po yan. Opo. Malinaw po yan. Pero ito nakakain niyo mismo yung isda? Siyempre, ma'am, yung iba po na kinakain na rin po.
Matapos ang matinding pagbabaha na pinagdaanan ni mga Rafael at ng mga residente sa kanilang lugar, may dumating namang pag-asa sa kanilang bayan. Ay, ang laking bagay po ng ginawa ng San Miguel, ma'am. Ang laking bagay po. Hinukay po nila yung yung pera, ma'am, kung may po sa ilalim. Kaya ang gamit po nila. Yung backhoe. Opo. Tapos? May dala silang malaking truck. Okay. Doon nila nilalagay, dinatapos po sa ibang lugar. Yun po. Kulang 1 year dinatag, ginawa nila. No? Sila din ho ba'y naghakot ng mga basura? Kasama po sa hinakutan nila yung basura, ma'am. Marami ho sila nahakot. Opo, ma'am, marami. Nandito tayo ngayon sa San Isidro River sa Laguna na dati-rati ay isang baradong ilog na madalas magdulot ng malubhang baha. Pero dahil sa Better Rivers PH ng San Miguel Corporation, mahigit sa 400,000 tonelada ng burak at basura ang naalis dito at ngayon ay muli nang maayos na umaagos ang tubig. Better Rivers PH is an environmental initiative by San Miguel Corporation focused on cleaning and rehabilitating heavily silted and polluted rivers in Metro Manila and nearby provinces. Ayon sa project manager ng Better Rivers PH na si Jimmy Lu, malaking bahagi ng Laguna ang kanilang nalinis. Noong 2023, lumapit ang lokal na pamahalaan ng Laguna sa bilyonaryong si Ramon Ang, chairman at CEO ng San Miguel Corporation, para humingi ng tulong sa paglilinis sa mga pangunahing ilog sa kanilang lugar. Kabilang na ang San Isidro River, Binyan River at Tunasan River. Apart from that, because some of the rivers are also discharging in Laguna Lake, we have somehow also are covering a good portion of the rivers that is flowing out of Laguna Lake. Ayon kay Mang Rafael, malaki na ang ipinagbago ng kanilang ilog. Gumanda po yung tubig, ma'am. Lumiwanag, luminaw, kita mo yung pa mga isda. Lumuwang po yung pinaka-space po ng ilog. Jamie Lu says completing the cleanup doesn't mean the fight against pollution is over. It's just the beginning. They still need to do post-surveys to see if the rivers remain clean and to make sure the improvements are being sustained. We are already 5 years doing this river cleanup, and it's sad to see that we witness the amount of garbage that floats around the river. No? And unfortunately, there are many stakeholders along the river. It's not only one city, there are many cities. No? So even one barangay cooperates, the rest must cooperate. Sinamahan kami ni Better Rivers PH Supervisor Ronnie Campo sa Barangay San Roque, isa sa mga lugar na sakop ng San Isidro River. Ayon kay Ronnie, matapos nilang linisin ang San Isidro River, ipinagpatuloy nila ang kanilang advokasya at nilinis din nila ang Tunasan River at Binyan River sa Laguna. Kung susumahin natin, umabot na ng mahigit 500,000 tonelada ng basura ang nakolekta sa Laguna. Mula sa San Isidro, pinuntahan naman namin ang Binyan River sa Laguna. Dito ko nakilala si Mang Romualdo, nakatira sa tabi ng Binyan River. Kanyang ikinento ang hirap na kanilang dinanas tuwing kasagsagan ng habagat. Medyo hindi kami mapakali dito sa lugar na to kasi medyo may takot na nga po pag maagos na tubig. Ikinwento ni Mang Romualdo na minsang bumuhos ang malakas na ulan dahil sa habagat, halos lagpas tao ang itinaas na baha sa kanilang lugar. Kung kaya't sa bintana na raw sila dumaan at lumangoy palabas ng kanilang bahay. Ani Mang Romualdo, ang patong-patong na basura at putik na tinatapon kung saan-saan lang ang dahilan kung bakit mabilis umapaw ang kanilang ilog. Ang problema po namin yung kabila. Saan po yung kabila? Yung kabilang ibayo po. Yung tawiran na ilog. Talagang makikita nyo, minalipad na basura eh. Ah, talaga? May naghahagis po talaga eh. Kaya't labis-labis na lamang ang pasasalamat ni Mang Romualdo at ng mga kapwa niya residente sa kanilang bayan dahil sa ginawang dredging ng SMC sa Binyan River. Yung nahukay nila yung ilog, malaking bagay po sa amin yun. Kasi yung agusan ng tubig, medyo lumawak siya eh. Hindi naman siya ganun kakitid dati. Kasi hinukay nga po nila eh. Tapos na yung nakuha nila dito ng lupa sa amin.
Ayon kay Mang Romualdo, malaki na ang ipinagbago ng Binyan River. Dati-rati, baha agad ang iniisip sa tuwing umuulan. Pero ngayon, kahit bumuhos ang ulan, hindi na sila masyadong binabaha at hindi na rin pumapasok ang tubig sa loob ng mga bahay. Nabawasan na ang kaba at kanilang mga agam-agam. Malaking bagay po yung tulong ng ginawa ng San Miguel Corporation. Maraming pong salamat talaga sa ginawa nila. As heads of their households, residents like Rafael and Romualdo no longer have to live in fear. They are no longer afraid of the river flooding their homes or disrupting their lives. Mr. Ang even designed the barge where we can put that, which is a letter H, no, not a square barge, so that the arm can, really reach out much deeper. Binigyan niya po kami ng trabaho, pinag-aaral niya kami. Sa 8 ilog na nililinisan ng San Miguel Corporation dito sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan, umabot na sa 8.5 milyong tonelada ng basura at mga burak ang kanilang nakolekta. Dito sa Parañaque River, kahit na umulan, tuloy pa rin ang kanilang layuning linisin ng mga ilog at protektahan ang kapaligiran. Maging ang mga residente malapit sa Parañaque River ay tuwang-tuwa sa magandang inisyatibong ito ng San Miguel. Isa na dito si Mang Marshal. Naging panatag ng kalooban ng mga tao na hindi na, kahit anong laki ng ulan, hindi nababahain. Mas maging kampante ang mga tao na magpariot pa rito. Ito nga, kahit gabi may mga pumupunta rito. Dati hindi ganun. Hindi katulad dati na pag medyo na ang tubig, umaalingasaw. Ngayon hindi na. Ang message ko sa San Miguel, maraming salamat at binigyan niyo yung kapanatagan ng mga tao rito sa Riverside 2. According to Jimmy Lou, the challenges in dredging rivers vary from river to river. Some are narrow and shallow, others are wide and heavily silted. Some run through crowded communities, while others pass through remote areas. Each river poses a different challenge, making every cleanup effort complex but extremely necessary. In fact, in Parañaque, there was not even a vacant land where we can stockpile. So Mr. Ang told us that we can just stockpile it along the river, beside the riverbank. Doon namin itambak. Then doon na lang namin kunin later. And then ilagay sa hauling, no, for the dump trucks. SMC's river cleanup efforts are done in close coordination with government agencies. From there, the team carefully assesses each river's condition and acquires the proper equipment needed to carry out the cleanup effectively and safely. Being an engineer himself, Mr. Ramon Ang brought not just leadership but innovation to San Miguel Corporation's river cleanup efforts. Mr. Ang even designed the barge where we can put that, which is a letter H, no, not a square barge, so that the arm can, really reach out much deeper, no, up to more than 6 meters deep. Isa si Edwin sa mga nagtatrabaho para malinis ang Parañaque River. Pinag-aral siya ng SMC sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang maging isang heavy equipment operator at kinalaunan ay nagkaroon ng maayos na trabaho. Bali, nag-aral po kami ng 1 month and a half. And then, pagtapos po namin doon, si San Miguel na din po mismo yung nagbigay po sa amin ng trabaho. Kwento ni Edwin, malaki ang pinagbago ng kanyang buhay ngayon nang mabigyan siya ng trabaho bilang backhoe operator. And then, kamusta naman ang kita mo niyan? Maganda po yung kita, ma'am. Stable po. Kumbaga ngayon, ma'am, every sahod, meron ka ng kasang pambili ng bigas, ng pangulan. Tuloy-tuloy lang ang kita. Opo, tuloy-tuloy na po. Dati ba, no? Mangingisda ka, no? Opo, dati po noong time na yon, kasama ko pa po tatay ka noon eh. Bali, lalabas po ng dagat.
Minsan aasa po kami sa mga plaisdaan, mga ganyan. Hindi po tulad ngayon, stable na po kami. Labis ang pasasalamat ni Edwin at ng kanyang pamilya sa tulong na ibinigay ng San Miguel Corporation na maibigay ang pangangailangan ng kanyang anak at matiyak ang mas maayos nilang kinabukasan. Papasalamat lang din po ako, Ma'am Jessie, po sa mga tumulong po sa amin. Unang-una po kay San Miguel po, kay Boss Ramon, maraming salamat po. Better Rivers PH has always been a team effort between San Miguel Corporation, the government, and the communities. In the short term, it aims to address pollution and restore the river's water capacity. But in the long term, the greater hope is to make people become more responsible and be mindful of how to best take care of our rivers. Because ultimately, our actions have consequences. Ang problem po namin ngayon talaga, mabilis pong bumaha sa aming barangay. Ako po, San Miguel, Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila mag-solve ng baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Matagal nang kabisado ni Kapitana Cheryl ang cycle ng baha sa Barangay Potrero sa Malabon. Mula pagkabata hanggang pagiging leader ng barangay, nasaksihan niya ang tindi ng hirap na kanilang pinagdadaanan. Ang problem po namin ngayon talaga, mabilis pong bumaha sa aming barangay. Gaano katagal na? Since birth po, Taong 2009, isang di malilimutang delubyo ang dumating sa Barangay Potrero. Ito ang pagbayo ng bagyong Ondoy. noong year 2009 po, nung nagkaroon po ng Ondoy, Typhoon Ondoy, pinaka-affected po kaming barangay. Mga nasa almost 6,000 families po yung naapektuhan. Gawa po ng may mga nakatira pa po nun sa lugar po ng along Tulyahan River. Hindi pa po nare-relocate or wala pang relocation program noon. Kahit ang mga ibang lugar sa Barangay Potrero na hindi kailanman nababaha ay sinalanta ng mataas na tubig baha. Estimate po natin sa feet, mga nasa around 20 feet. Wow, 20 feet. Yes po, kasi yung mga gate po nila hindi na po talaga makikita. Ayon kay Kapitana Cheryl, hindi lang ulan ang salarin ng pagbaha, kundi maging ang mga kanal na barado ng basura. Nung Ondoy po kasi, kaya rin po matagal din po yung pagbaba ng tubig nun. Gawa po ng yung mga basura po. Saan ho galing ang basura? From upstream na po. Sa upstream na po yun, mga Quezon City, Bulacan, Caloocan. Kasi kayo yung catch basin. Sa amin po yung pinakamababa. Dagdag ni Barangay Captain Cheryl, kahit anya linisin ng ilog, kung ang mga drainage sa loob ng komunidad ay barado, babahain at babahain pa rin ang kanilang lugar. Sang-ayon dito ang project manager ng Better Rivers PH na si Jimmy Lou. But if you look at really the reason for the flooding is like right now, what is being reported is not much of the river overflowing. It's more of the garbage clogging the drain. Ginhawang na idulot sa mga residente ng mga taga-Barangay Potrero nang simula ng San Miguel Corporation's Better Rivers PH ang paghuhukay sa may Tulyahan River. So we started cleaning up Tulyahan River in 2020, which covers from Manila Bay, traversing to Nabotas, Malabon, Valenzuela, up to Caloocan, up to NLEX, which is around 11 kilometers. And we've removed around 1.1 million tons of silt and waste. Dahil sa libo-libong toneladang basurang inalis ng San Miguel sa Tulyahan River, hindi na kasing lala ng dati ang pagbaha ngayon sa Barangay Potrero sa Malabon. Sa ngayon po, nung simula po nung na-dredging po yung Tulyahan, siguro po mga after 2 hours, wala na pong tubig. Compared po before, mga ilan po? 1 day po bago humupa yung tubig. Ani Kapitana Cheryl, natuto na raw ang mga tao. Mas pinipili ng iwan ang gamit basta makarating lang sa evacuation center ng ligtas. Para kina Kapitana Cheryl, hindi na sorpresa sa kanila ang pagbaha.
Katunayan, nakahanda na ang kanilang mga gamit pang sagip sa kanilang mga kababayan ngayong tag-ulan. Ipinakita nga niya yung mga bangka at ibang gamit for disaster response na ginagamit nila dito sa kanilang lugar. Dagdag ni Kapitana Cheryl, hindi lang barangay ang dapat maghanda, kundi pati na rin ang buong komunidad. Mula sa maayos na pagtatapon ng basura hanggang sa paglilinis ng kanilang kapaligiran. Lagi naman po namin silang sinasabihan na hindi lang po barangay ang dapat na maging in charge. Unang-una, yung kalsada nyo, eskinita nyo, paglabas nyo ng pinto, dapat lagi nyong linisin. Hindi lang Malabon ang apektado ng baha dahil sa baradong Tulyahan River. Nitong Hulyo, hindi inaasahang malawakang pagbaha ang naranasan sa Commonwealth Avenue matapos ang malalakas na ulan dala ng hanging habagat. Amid growing blame on the MRT-7 project, Ramon Ang explained the real cause of flooding in the area. Tinakpan pala yung Tulyahan River ng ilog. Ito yung ilog. Nilagyan mo na ng sheet pile. Di ba sikip na? Tapos tinayuan. Ginawang parang karsada. Ginawang housing. Tapos tinayuan ng eskwela doon sa paliko. Paano dadaan yung tubig? RSA revealed that over 1 kilometer of the Tulyahan River has been buried under informal settlements and even a school, choking the vital flood drainage system for Quezon City and nearby provinces. Nakalimutan nila yung Tulyahan River. Ito yung drainage ng La Mesa Dam. Pag may bagyo, nagre-release ng tubig, isa lang ho labasan niya papuntang Manila Bay, Tulyahan River. He also stepped forward with a bold offer to fix Metro Manila's flooding problem at no cost to the government. Kami nang gagawa. San Miguel na magkiklearing. Pero without you guys authorizing us, hindi namin magagawa yun. Ramon Ang also proposed purchasing land where new homes and schools can be built, so those who are affected will be relocated in a better location. At yung housing, bibili na rin ako lupa para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibabaw ng ilog. RSA reiterated that garbage is another big reason for flooding. He suggested a solution to the Metro Manila Development Authority and Metro Manila mayors. Magtatayo ako ng waste to energy para sa inyo. At no profit to us, non-profit. Pero of course, kailangan pumayag kayo. Para lahat ng basura niyo, doon nyo na dalhin. And just as San Miguel Corporation has been dredging and reviving the Tulyahan River, Mr. Ang believes that coordinated effort must happen upstream before the next typhoon hits the country. Ang dredging ay isang malaking tulong para sa mga residente ng Barangay Potrero. Pero ang tunay na pagbabago ay dapat magsimula sa ating lahat. Keeping our rivers clean starts with small everyday choices. Throw your trash properly. Use less plastic. Support cleanups. And if you can, plant a tree. Every small act matters for our rivers and for a cleaner future for all. Since 2020, San Miguel Corporation has led one of the country's biggest river cleanup efforts. Today, over 163 kilometers of rivers have been revived, bringing life back to our rivers and hope to communities. I'm Maricar Bautista, inviting everyone, whether you're part of a big company or an ordinary citizen, to do our part, make a difference, and pay it forward.